Kasi pinag-uusapan ngayon sa social media itong impormasyon na kung saan during sa photo session ng mga ASEAN leaders, nandun pala sa gilid si BBM. Hindi pina-join. Hala ka. Anong rason? Di ba sabi ni Auntie Claire, si BBM nag-extend sa meeting with the UN. Hindi pala totoo. I don't know ha. Shinare lang ito na maraming netizen ngayon. I don't know kung totoo man ito or hindi. Or gawa-gawa lang ito. Kasi maraming nagsilot, utangan ngayon, lumulutang talaga kung ano ang totoong istorya. Napaka-vague naman talaga yung explanation ni Claire Castro na na-extend ang meeting, bilateral meeting ni BBM with the UN. Well, in fact, lahat ng ASEAN leaders ay nandun na for photo session. Gaano ba ka-special si BBM para sa UN? Gaano ba ka-importante iyon na hindi matapos-tapos? Kailangang i-extend? Bakit hindi ba maunawaan ni Bongbong Marcos ang bilateral meeting with the UN? Kaya ang mga tao parang hindi na satisfy sa explanation ni Claire Castro. At eto, kabibig. I don't know kung totoo man ito o hindi. Disclaimer lang, nabulgar ang totoong istorya. Ang i-share ko sa inyo, nabasa ko lang daw ito at i-share na maraming netizen ngayon. Ayan ha. Ito na. Sabi ni John Amasa, grabe, it's true na si Marcos inisnab ng ASEAN Japan leader sa isang photo op. Nasa isang tabi lang si Boy Singhot. Sa gedli-gedling ka lang pala, boy. Ito, kabibig ha. Sayin natin ha. Honestly, yan natin, basahin natin. Galing yan ni John Masa. Galing yan ni, kita nyo naman, di ba? Si John Masa nag-post. Sayin natin. Honestly, it was quite embarrassing. Si BBM was called by a secretary from another country. Di ko sure kung anong bansa yon, ang banda yon. And they were just standing on the side when a sudden photo op was announced. So nandun na sila sa gilid. There will be a photo session for all ASEAN leaders. The photo session even seemed rushed because BBM wanted to catch up and join in. Ooh. Di ba sa foreign affairs ka dati nagwo-work? Tanong na isang netizen ba? Alam yan ng mga empleyado ng PH Embassy na umaattend doon. Nasa gilid lang talaga si BBM. Nakakahiya. Hala, true ba ito? Again ha, honestly, it was quite embarrassing. Si BBM was called by a secretary from another country. Hindi ko alam kung anong bansa iyon. Kasi dito bansa, sorry. And they were just standing on the side when a sudden photo op was announced. Sudden, so paspasan. The photo session even seemed rushed because BBM wanted to catch up and join. So, madalian. Gusto ni BBM na maka-join siya. Di ba sa foreign affairs ka dati nag-work? Alam yan ng mga empleyado ng PH Embassy na umaattend doon. Nasa gilid lang talaga si BBM. Nakakahiya. Hala ka. So, hindi totoo na, kung totoo man itong istoryang ito, so nagsisinungaling si Claire Castro na na-extend ang bilateral meeting with UN with BBM. So, nandun na pala. Oo nga kasi nakaprograma lahat ng activities that time. At hindi man pwede i-extend ang isang session para lang sa isang ASEAN leaders at paghintayin yung ibang ASEAN leaders for photo op. Tapos, napaka-weird lang kasi walang any representative from the Philippines na pwedeng humalili kay BBM in case na na-extend ang kayang bilateral meeting with UN. Pwede namang si First Lady na lang kaya or any DFA personnel na pwedeng it will represent the Philippines. At sabi ng iba, bakit wala ang flag ng Pilipinas doon? Halak kang mga kabibig.
Yun ang mga pinag-uusapan ng mga netizen ngayon. 'Di ba? Hala ka. Totoo kaya si BBM nakatayo na sa gilid? Tapos, wala lang, hindi pinansin. Ito defensive si Auntie Claire. Nung nangyari po yan, yung kanilang photo ops ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. Sabi ni Elmer Tangog, sinungaling. Pero andyan siya, di ba? Pero asan ang flag? Talagang in and out nila kasi alam nila na hindi bagay sa batitinong leader sa mga pictorial. Ito kabibig, Sabi ni Jason, masahin natin ang komento ni Jason sa sahin natin. Sa lahat ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN, bukod tanging si President Ferdinand R. Marcos Jr. lamang ang di kinausap ng China at USA? Totoo ba to? Sana naman po hindi. Pero ang malinaw ay pumayag si POTOS Donald Trump na ibaba sa 0% ang exportation ng ilang produkto mula sa Thailand, Indonesia, and Cambodia. Walang binanggit sa ulat tungkol sa export ng Pilipinas sa Amerika na ngayon ay pinapatawan ng 19% na custom duties. So binaba ni Trump pala into 0% exportation ang some products coming from Thailand, Indonesia, and Cambodia. Sa Philippines, 19% pa rin. By the way, parang malabo ang paliwanag ni UC Claire Castro tungkol sa absence ni BBM sa litrato ng mga leader ng ASEAN na di umano ay nasa extended bilateral meeting ang presidente ng Pilipinas nang maganap ang photo opportunity, ang pinakamahalagang bahagi ng ASEAN Summit. Kasi kung ang lahat ng leader na kasali sa pulong ay nandirito sa litratong maliban kay Bonget, sinong multo ang kausap niya sa sinasabing extended bilateral meeting? Grabe naman itong si Jason sa multo daw. Di ba kabibig? Yun nga ang mga pinupoint out ng mga netizen ngayon. Naku po. Ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig? Di ba? Kumpara noon kay Pangulong Duterte na most loved si Pangulong Duterte sa mga ASEAN leaders. Kung ito kabibig ang photo ni Pang noon, yan. Di ba? Imposible na talaga, na hindi hitayin si BBM. Di ba? Dyan, lahat ng leaders, kasi, bakit ma-extend ang bilateral meeting? Gano'n siya ka-importante? At posible naman it will either disrupt or ano daw, tawag dito? Parang, hindi ko mawari na si BBM lang talaga sa lahat. Yan si Pangulong Duterte noon na love ng mga ASEAN leaders. Di ba? May photo ba kayong ganyan kay BBM? Wala. Yun na nga kabibig. Totoo kaya yun kabibig yung istorya na nasa gilid ng si BBM hindi pina-join. Kasi si BBM, grabe ang kayang ginawa. Tinira niya ang China. Knowing mostly of these Asian leaders may good communication with China. And mostly mga produkto nila ay mga exportation, importation sa China. Paano nila aawayan ang China kung ang China ay may malaking bahagi sa pagtaas ng kanilang ekonomiya? Diba? Hala nako. Parang ewan ko kay BBM anong nangyari sa kanya mga kabibig. Diba? Ano sa bansa? Naku po, ano ba naman yan? Ang hirap. Naku. So ano ang iyong komento do mga kabibig? Ano ang iyong reaction? May video ipapakita ko sa inyo ha, na talagang ang leaders ng ang Asian leaders ay talagang hindi kinaaway ang China. Si BBM lang, inaway niya ang China doon. Ito, nagtayo. We are honored to have you again today. Is a reflection of China's firm and unyielding commitment to deepening ties with ASEAN
Correct. And if people are curious, day before we were with President Donald Trump of the United States of America, and today we are back with China. And that reflects ASEAN centrality, and I commend and congratulate my colleagues, ASEAN, for the wisdom to maintain centrality and maintain friendly relations with all our countries. External interference in our region is on the rise, and many countries are slapped with unwarranted high tariffs. Development today faces greater risks and challenges. In the face of power politics and economic bullying, we will gain nothing from disunity and confrontation, and will only end up divided and conquered by external forces. The more challenging the situation, the more resolute we should be. In maintaining unity and self-reliance, we must defend our legitimate rights and interests through mutual support and coordinated action, and promote steady and sound economic growth by leveraging our complementarity strength and deepening our cooperation. China is ready to work with ASEAN countries to build greater synergy, remove external disturbances, address risks and challenges together, and create a brighter future for all of us. Thank you. O yun, kabibig ha. Kita nyo, si BBM lang talaga ang inaway ang China, mga kabibig. Sa essay,